Miss Universe Thailand 2024 and Miss Universe third runner-up 2024 na dethrone. Hello ka! Hello, Cruellas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. O, di ba? Ang dami kong kinukulikot dito. Nakakaloka, pero bago tayo pumunta doon sa dethronement ni Opal, no, or ni Opal, or ni Susacha Changri, Swangri, aswang ka dyan, bala ka sa buhay mo. Ayun, bago tayo pumunta doon, pag-uusapan muna natin ang Miss Philippines Earth. The search is officially on for next Miss Philippines Earth. Diba? Nako, sumali na kayo sa Miss Philippines Earth sa kanilang 25th anniversary ng bonggang-bongga. Ang saya. At ito yung mga qualification. Alalahanin mo, ang Miss Earth may qualification. Ang Miss Universe, wala. Kahit sino pwede. Bata, matanda, may ngipin o wala. Pero sinisigurado ko sa inyo na may qualification ang Miss Earth Philippines. First, ang kauna-unahang qualification nila ay Pilipina. 18 to 26 years old. Huwag nang masyadong ambisyosa yung mga Thunderbirds. Di ba? At least a high school graduate and a good moral standing. May good moral standing. Charot lang. And, siyempre, maganda ang pagbumukha at ang kanyang figure and form. May standard, hindi pwedeng sumali yung chubby. Charot lang. Nakakaloka. Kailangan talagang beauty ang face at figure and form. Ang chubby, ang voluptuous, ang majubis, bawal sa Miss Earth. Okay? Nagkakaliwanagan tayo. In short, walang inclusive. The inclusive is the most hate word ever ko. Charot lang, nakakaloka talaga. So, pwede, hindi rin pwedeng sumali ang kasal na. Dapat hindi talaga kasal. Single ha. Single. And never given birth. Hindi na pwedeng nanganak kahit dalaga ka pa. Kasi hindi ka pwedeng nanganak or whatsoever. Tapos, at least 5 or 4 inches in height. At least, di ba? Sa Miss Universe Philippines kasi pwedeng sumali kahit unano. Kahit duwende. Yan. Yan tayo eh. Wala kasing standard sila doon. So, good in communication skills. Ulitin ko. Good in communication skills. Kung bubaitos ka, wag ka nang umepal pa. Kagaya ko. Yes, pag bubaitos ka, wag ka nang umepal pa. And possess concern and knowledge on the environment. Dapat lang. Miss Earth yung sasalihan mo, kailangan napupossess ka talaga about environmental intelligence. Ayun na. Ayun yung mga qualification at hinahanap nila. Wag sumali ang may asawa, wag sumali ang may nanganak na, wag sumali ang hindi pumasok sa 5'4" pataas, wag sumali ang hindi magaling sa communication skills when it comes to environmental intelligence. Wag sumali ang hindi maganda at bawal sumali ang hindi walang figure and form. Discrimination to sa mga feeling perfect at mahilig sa inclusive. Diba? Perfect talaga ang Miss Earth. Bravo. Tignan mo naman. Pag may standard talaga ang beauty queen, you can never go wrong. Tama ba?
English pa kasi. Eto na, may iba pang mga requirements. Complete fill up assigned application form. Sige, may application form sila na ano ba tawag doon? Na kailangan mong i-fill up. Copy of birth certificate, copy of high school or college diploma, latest digital photo. Ayan yung mga pwedeng requirements and qualification na pwedeng sumali dito sa Miss Earth Philippines ng bonggang-bongga. Pero ito talaga ang pinaka-latest news and update and breaking news. Nakakaloka. Di ba? Ang Miss Universe Thailand 2024 na si Suchata Chuangri. Ay, ewan ko sa inyo. Basta si Oppo or kaya si Opal na dinithrone siya ng Miss Universe organization bilang third runner-up. Bakit? Pauin nyo? Anong ganap? Hindi naman siya magto-turnover sa Thailand. Dinitro na nga ninyo ng tuluyan yung bata, di ba? Hindi, kung mabuti sana kung bakit magto-turnover ba? Ipapasa ba niya yung shash doon sa next third runner-up Miss Universe 2025? Wala naman. Hindi naman siya title para i-dethrone nyo. Nakakaloka. Anong katangahan to? Kunan. Anong katangahan to, Raul Rucha? Dethrone, third runner-up. Hay, ang mga pag-isip talaga ninyo, parang utak biya. Nakakaloka. Hindi ko magets. Kala naman may mga sila dyan, mga cash prize silang pinanalo. Naihiwa lang nga silang silbi, di ba? Kunan. Mas masilbi pa yung Continental Queen kaysa sa kanila. Di ba? Ay di sana pinili na lang ninyo yung Continental Queen at hindi na ninyo pinaabot yung si Opal sa third runner-up. Syempre, ano pang gagawin niya? Hindi naman siya magto-turn over nga ng corona sa Miss Universe Thailand Bobo ka ba? Hindi na siya magto-turn over ng corona. Kundi lilipat siya. Parang kasalanan pa niya. Ay, nakakaloka talaga. Nakakaloka kayo. Hindi ko kayo magets ng bonggang-bongga. Didethrone nyo. Hello, pinaghirapan niya kaya yung umabot sa third runner-up. Ano mang karapatan ninyo? Kayo nga ang sumira ng pangarap niya. Kayo nga ang lipat-lipat ng organization dyan kay Nawa. Tapos bigyan nyo i-dethrone. Para para pag-usapan. Para sumikat tuloy si Oppo. Yung tuloy tabunan yung kasikatan ni Krishna. Kawawa naman. Ito na yan sana yung chance namin. Pero nakakaloka. For what? For what? Babawiin ninyo yung shash ninyong binili at saka bouquet? Balik mo nga, Oppo! Nakakaloka kayo. Balik mo nga yung sash at saka bouquet. Mukhang yun lang naman yung binigay ng Miss Universe organization sa'yo. Balik mo yun. Kaloka. Ang cheap, ha? Kaloka. Mabuti naman sana kung winner siya, i-dethrone nyo. Hindi. Pwede nyo i-dethrone yung, yung mga Miss Universe Asia, Miss Universe, kasi nga, title yun sila, runners-up, i-dethrone. Anong klaseng utak meron kayo? Utak biya? Utik tamang yan? Utak talaba, nakakaloka kayo. Hindi ko Diyos ko, yung mga pag-uutak talaga ng mga kindness na to, hindi ko alam kung saan nila napupulot. Nakakaloka kayo, dethrone kayo. Kawawa naman yung bata. Tapos marami pa magsasabi, mga Pinoy, deserve. Itong mga Pinoy din na to, kasama din kayo sa mga kalokohan ng mga utak biya ng mga kindness na owner na to ng mga beauty pageant. Nakakaloka talaga kayo. Kawawa naman yung bagets, di ba? Pero ipapakain sa inyo ni Haling Hulya ng bonggang-bongga yan. Charot lang. Aminin ninyo, si Opal ang may pinakamagandang sagot doon sa Miss Universe Top 5. Pero third runner-up lang ninyo ng bonggang-bongga. So, syempre, maghihiganti ako, sabi ni Oppo. Lalaban ako sa Miss World, kukunin ko ang corona kung wala si Krishna. Charot lang.
Charot lang. Ayun na nga guys, nakakaloka itong dethronement na to ng Miss Universe organization. Ang cheap nyo ha, pinagpapatulan nyo yung mga ganyang bagay. Hoy, mag-focus kayo dun paano pagandahin yung production nyo, paano pagandahin yung pageant nyo. Diba? Hindi yung kung anong-anong pinag-i-excelan nyo. Dethrone. Wala naman kayong title binigay. Runners up lang naman siya. Sash lang naman sa bouquet. Balik mo nga yun, Opo! Nanggigigil ako. Gusto mo sabihin mo lang sa akin, ako magbabalik sa kanila. Charot lang. Charot lang, nakakaloka naman kasi ito Miss Universe organization. Kachipan talaga. Nako, nakakainis. Ayun na nga guys, maraming salamat. Ano masasabi ninyo sa pag-dethrone ng Miss Universe organization dito kay Oppo bilang third runner-up ng Miss Universe 2024? Ang cheap, di ba? Ipalaganap na ninyo yan. Nako, kakampi-kampi pa kayo doon kay Kunaan at saka nagigigil ako sa inyo pa-deserve pa kayo na lamang kay Oppo. Anong gagawin niya? Hindi naman nga siya magto-turn over. Tapos, ano lang, tulalay na lang siya. Pwede naman siya mag-compete sa ibang pageant. Nako, tigil niyo ako na Traulucha. Pag-umpugin ko kayong dalawa Pati si Nawat baka ilagay ko kayo sa Ayan na guys, maraming salamat. Yun na lang aking sa eksena ng mga dethronement na yun ni Kunaan at saka ni Raul Rocha. Ang cheap nyo Ang cheap nyo Miss Universe organization. By the way, paalam na. This is Gaysel Ortega. Paalam.